Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. And subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and also the ministry's events. Of this God's greatest anti-move through social media. Be tremendously blessed by tonight's program entitled, Paano tayo mabubuhay na healthy, wealthy, at victorious? So number 1, sin not. Sa Tagalog, huwag kang magkasala. Bakit po tayo dapat hindi na magkasala? Upang hindi na po tayo magkasakit. Kasi alam niyo po, lahat po ng healing nagsisimula sa puso. At lahat naman po ng sin ay nagsisimula sa puso. At ang merong sin, ano ang kasunod? Sicknesses, diseases. Go into all the world and preach the gospel to all creation. And those who believe will be baptized, and this sign, the work of God, the wonders of God, the power of God will accompany those who believe. are you ready to receive your miracles and blessings, experience God's glory, and learn His powerful word through our host, Apostle Renato D. Carrillo? We have won the victor's crown. We have triumphed over sin and shame. Your name is lifted high above throughout the earth. Every demon spirit of hell trembles when your mighty name is heard. And we, your judge, enforce your will throughout the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name,
You're worthy of glory. You're worthy of honor. You're worthy of power and of praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. You're worthy of glory. You're worthy of honor. You're worthy of power and of praise. Now ako po ay umuwi po kagabi, and while I sit at the presence of God, I asked the Lord, Lord, ano ba yung gusto mong i-share ko ngayon? And the Lord is so gracious to me, na lagi naman pong ganun, at binigay niya po ako ng ituturo sa inyo. Kaya, ang pamagat po niya ay how to live a healthy, wealthy, and victorious life. So ito po yung gusto niyang mangyari sa ating ngayong end time eh. Gusto po niya na tayo po ay healthy, wealthy, and victorious, kagaya ng Panginoong Jesucristo. So, this is the question. Paano tayo mabubuhay na healthy, wealthy, at victorious? So, number 1, sin not. Sa Tagalog, huwag kang magkasala. Bakit po tayo dapat hindi na magkasala? Upang hindi na po tayo magkasakit. Kasi alam niyo po, lahat po ng healing nagsisimula sa puso. Yun po ang sabi ng Psalm 147 verse 3. The Lord heals the brokenhearted and bind up their wounds. Kaya lahat po ng kagalingan nagsisimula sa puso. Psalm 66 verse 18. If I regard iniquity or sin in my heart, the Lord will not hear me. So lahat po ng healing ay nagsisimula sa puso. At lahat naman po ng sin ay nagsisimula sa puso. At pag merong sin, ano ang kasunod? Sicknesses, diseases. At pag malala po kasalanan, malala ang karamdaman. At pag hindi naagapan, siya po ipupunta ng death o kamatayan. Kaya kung paano po ang principle noon, nung time po ni Adam at ni Eve, na ang paradise po ay free from any sin, sicknesses, diseases, and works of the devil. At nung sila po ay nagsimulang sumuway na mag-asawa sa utos ng Diyos at nagkasala, pumasok na po ang kasalanan sa buhay nila at sangkatauhan. At ano po ang sumunod? Mga sakit at karamdaman, kamatayan, at ang buong mundo ay nailagay sa curse. Ang lupa, ang kalawakan, ang karagatan ng lahat ng nilikat nilalang ng Diyos ay napunta sa curse. At yan po nagsimula ang maraming bagyo, lindol, putok ng bulkan na dinadanas ng buong mundo ngayon. Siya po ay nagsimula nung magkasala si Adam at si Eve. And yet, nang sila po hindi sumusaway, wala pong ganyan. Walang global warming, walang climate change. Indeed, it is a beautiful paradise. Ang tanging makikita mo lang sa paradise ay sila mag-asawa, created in the image and likeness of God, at ang Diyos na pinipelosip po sila araw-araw. At in-enjoy po nila ang lahat ng animal sa kalawakan, animal sa kalupaan, at lahat po ng lamang dagat sa karagatan. Kasama po yung mga prutas, gulay, bungang kahoy. Hindi po nagtatrabaho si Adan, hindi po siya nangingisda, hindi po siya nagbubungkal ng lupa. Pag kailangan po nila ng pagkain, tinatawag niya lang po yung mga ibon, tinatawag niya yung mga hayop. Pumipitas lang po siya ng mga prutas, gulay, kung ano po ang kailangan nila. And they ate that and enjoy it a lot. Pero nung dumating na po ang sin, totally, na-reverse po siya. Kaya kahit tayo po ay nasa Panginoon na, pag tayo po ay nagkasala, kung ano nangyari noon, mauulit ngayon. So sin not. Huwag niyo pong payagan na ang puso niyo po'y pasukin ng sama ng loob, tampo, hinanakit, habag sa sarili, pagtutungayaw, paghihiganti, kalaswaan ng kaisipan, pagsasalita ng walang kaayusan, pamumuhay na walang kabanalan, panluloko ng kapwa, pandaraya, kagaya ng ginagawa ng taga-sanlibutan, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal, pagtaya sa loto, kasino, pagbabaraha, pagpapagamot sa albularyo, espiritista, fake healer,
paghahanap ng kapalaran sa mga tarot reading at Feng Shui expert, sa hula, sa horoscope, at pagpapaniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao bunga ng tradisyon. Ang lahat ng ito ay kasalanan. Nagsamba sa Diyos-Diyosan, panalangin sa mga patay, pakikiapid, pangangalunya, lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki, babae nakikipagtalik sa kapwa babae, at lalaki at babae nagtatalik ng walang kasal, at isang lalaki na may asawa ay nakikipagtalik sa ibang babae, at isang babaeng may asawa ay nakikipagtalik sa ibang lalaki. So lahat po ito ay kasalanan. Pagdadala ng karamdaman. At kailangan maging malinaw po sa atin, mga minamahal, na hindi pwedeng magkasakit ang sino man ng walang dahilan. Tingnan niyo po ako. Kadalasan, pag tayo po ay sinisipon, inuubo, nanghihina, ang sasabihin po natin, at kakampihan tayo ng dyablo, kasi napagod ka, nagutom ka, naulanan ka, naarawan ka. Totoo po yun. At ito ang hindi totoo. Na kung ba't ka nagkasakit dahil dito, hindi po yun sinabi ng salita ng Diyos. Kasi pag malinis ang puso mo, kaya maulanan ka, iingatan ka ni Jesus. Kahit maarawan ka, iingatan ka ni Jesus. Si Pablo, iningatan niya, sobra-sobra. Ikaw pa, hindi ka pa nga binagay ng 3 ulit sa dagat eh. Hindi ka pa kinagat ng ahas. Sa lahat ng bagay, iingatan ka niya. Kasi siya ang may-ari sa iyo, nakatira siya sa iyo. Kailangan ka niya. Gusto kanyang gamitin maitili. Kaya lahat ng pag-aari niya, iniingatan niya. Tulog kayo o gising, iniingatan niya kayo. Alam niyo o hindi, iniingatan niya kayo. Kasi ang unang-unang may katungkulang ingatan ng pag-aari niya ay yung may-ari. Kung may empleyado ka, may-ari ka ng kumpanya, pwede sila magmalasakit sa iyo, pero hindi kagaya ng pagmamalasakit mo. Ikaw talaga ang unang-unang magmamalasakit sa ari-arian mo. Hindi yung binabayaran mong empleyado, kundi ikaw. Kahit sila yung nagmamalasakit, yung pagmamalasakit mo sobra sa gagawin nila kasi ikaw ang may-ari. Pwede kang iwanan ng empleyado pero ikaw hindi mo pwedeng iwanan yung pag-aari mo. Pwede nilang igarahin sa sakyan dyan ang hindi malinis pero kung ikaw may-ari, lilinisin mo yan. Iingatan mo yan. Kasi iyo yan eh. So ganyan ang ginagawa ni Jesus sa inyong lahat. Kaya hindi po totoo yun na nagkakasakit tayo dahil sa pabago-bago ng klima. Kaya natin magbago klima. Hindi lang naman yung nagbabago klima. Magmula pa ng pool yan sa paradise. Nagbago na yung klima eh. Ang importante, si Kristong may-ari sa iyo, si Kristong nakatira sa iyo, at ang salita niyang suma sa iyo, hindi naman nagbabago. Diyan po kayo sumigaw ng malakas. Kaya marami po may sakit, kahit nagpapa-hospital, hindi gumagaling. At pag nagpa-hospital pa, lalong lumalala ang sakit. Yung may mga anxiety, depression, inom ng gamot, parang inom ng vitamin C. Walang masama sa vitamin C, hindi nagpapagaling ng depression yan at anxiety. Repentance lang ang gamot yan. Yung matataas sa mga blood sugar, huwag kang maniwala sa doktor na generation curse yan at mana-mana yan. Pag naniwala ka riyan, puri na pang isang araw, hinahabol ka na ng bubuyog. Kasi mukha ka ng pulot-pukyutan kasi naniwala ka. Puso lang yan. Marami ka nararamdaman sa katawan. Wala ka namang hinanakit, tampo. Sobra ka lang sa pagkain ng maalat, ng maasim. Over na yung uric sa katawan mo. Hingi mo lang ng tawad yan. Pag hiningi mo ng tawad yan, yung uric acid mo, mag-normal yan. At lagi may sakit yung bulsa mo, hindi na gumagaling, nako. Kasi ikaw naman, tagal-tagal mo na sa Panginoon, nagnanakaw ka pang ikapathandog. Iayos mo yung puso mo, yung tungkulin mo, gampanan mo, gagaling yung bulsa mo, pati pitaka mo, pati puso mo, pati bag mo. Yung high blood na yan, hindi yan sa kakakain ng manok. Bagamat di ko sinabing araw-araw, manok yung kainin nyo kasi ayokong lumipad kayo. Palitan mo naman ng manok. Manok ngayon, bukas naman baka, tapos baboy, para hindi ka lang lumilipad. Tumatakbo ka rin. So, even though, scientifically speaking, meron pong katotohanan doon. Pero ang number 1 reason po ng high blood, gagalit ka kasi. Pag nagagalit ka pa naman, nanginginig ka.
Kaya yung dugo mo na dati payapa, biglang kumulo. At pag hindi ka paawat, inaawat ka na. Huwag mo nga awatin yung dugo mo. Tumataas. At pag ayaw mong paawat, di lang tumataas yung dugo mo, naninigas na yung mga litid mo. Ganun ka na. Sakit na dibdib mo. Tubig. Pagkatapos marami nang hihilot ng paa mo, ng ugat mo, ng ulo mo. May humahawak dito, may humahawak sa pitaka mo. Ang dami po namin pinagturuan ni nanay. Isang araw ako pinagtuturo sa bahay ng Marikina. Hindi pa po ako tapos magturo, may nangisay sa kalagitnaan. Nangisay, ah! Kasi tumayo po siya sa upo, nangisay, ah! Bumagsak po sa simento. Buti hindi naman nasugatan. Ang ginawa ng mga nakakita at mga kapatiran, tubig! Inom ng tubig, pinaypayan, hinimas-himas yung dibdib. Tapos hinimas-himas yung mga paa, yung daliri, no? Eh dumating si nanay. Sabi ni nanay, tigilan nyo yan! Yung hinanakit, hindi hinihilot yan. Sabi ni nanay, oy, ikaw, pag di ka nagsisi ng kasalanan mo, mangingisay ka dyan, mag-isa, bahala ka. Umalis si nanay. Sabi niya, nanay, magsisisi na po ako. Hindi nagsisi, bumangon. Lakasan niyo yung palakpak niyo na ko. Ang dami pong nagpa-pray sa akin nung kasagsagan po ng lockdown. May COVID daw siya. Ako, hindi ka nakasakit dahil na-COVID ka kasi natakot ka. Renounce mo yung takot na yan. Di nung renounce pinag-pray ko, di gumaling, hindi ka pwedeng magkasakit ng walang dahilan. Kaya lahat ng COVID sa impyerno ay lumabas at pumunta sa China at pumunta rito, hindi ka tatablan pag malinis puso mo. May Diyos na nakatira sa iyo, nag-iingat sa iyo. Kung kulang ka man sa dugo, pag nag-repent ka ng kasalanan mo, yung kulang mong dugo, dadagdagan niya. Anong sabi ng Romans 8:11? Watch me now, please. The same Spirit, and that is the Holy Spirit, who raised Jesus from the dead, will quicken your mortal bodies to life and to health. Amen. The same Holy Spirit daw po na bumuhay sa Panginoong Jesucristo mula sa mga patay, ay siya ring Diyos Espiritu Santong nakatira sa iyo, ang magpapagaling, mag-quicken ng iyong katawan na may karamdaman patungo sa kalusugan. Kaya, pag nakakaramdam po ako ng pagod sa paglilingkod sa Diyos sa biyahe, natutuyo ang ng pawis sa likod, hindi ako nagko-confess ng negative. Anong confession ko? Lord, quicken me to health and to strength. Pag puyat po ako, hindi ako nagko-confess na mahina ako, pero sinasabi kong kula ako sa tulog, pero malakas ako. Anong sinasabi ko? Holy Spirit, strengthen my whole being. Lord, ikaw ang lakas ko at lumalakas ako. Tanyo si Samson, pag walang Holy Spirit, mahina siya. Pag dumating, lahat ng Pilisteo, ubos niya. Huwag niyong kakalimutan yan. Hindi pwedeng makasakit ang tao ng walang dahilan. Kaya yung pagtsatsaga na sila po'y dalhin sa repentance o pagsisisi ng kasalanan ay masyadong mahalaga. Ano pong sabi po ng Psalm 107 verse 17 concerning Israel? Fools because of their transgression. Ano po ba ang transgression? Sin. At ano po ang naging bunga po ng kanilang transgression? And they are called fools. Yung mga Israelita. Ito po siya. Fools because of their transgression and because of their iniquities or sin were afflicted. Sila po'y nagkasakit. Ang kagandahan, nung sila po'y humingi ng tawad sa Diyos, ang sabi ng verse 19, sila po ay nagsisi ng kasalanan, nagpakumbaba, pinadala ng Diyos ang kanyang salita at sila'y pinagaling lahat. Amen. Kaya ang lahat po ng healing ay nagsisimula sa puso. Sapagat ang lahat ng karamdaman ay nagsisimula sa puso. At yan ay bunga ng kasalanan na nagsisimula sa puso. Kaya ang sabi ng Proverbs 4:23, guard your heart with all diligence. Bantayan niyo ang inyong puso ng merong katyagaan, ng maingat na pagbabantay. Bakit daw po? Bakit nyo dapat bantayan ang inyong puso na may katyagaan at pag-iingat? Because out of it, your heart flows the issues of life.
plural. Issues of life, either siya po'y health, or sicknesses, life, or death, victory, or defeat, prosperity, or poverty, weakness, or strength, promotion, or demotion, heaven, or hell. Lahat daw po ng issue ng buhay ay nagsisimula sa puso. Ano pong sabi po ng James chapter 5, verse 13? Is anyone among you suffering? Let him pray. Kung meron daw pong dinadanas ang sino man, siya raw po'y manalangin. Marami pong klaseng panalangin ang tinutukoy dito. Isahin ko po ito mamaya. And thank the Holy Spirit for teaching us today. Is anyone cheerful? Let him sing psalms, plural. Hindi lang po isang kanta, marami. In the spirit, in understanding, worship, praise, thanksgiving, declaration. Now watch this, verse 14. Is anyone among you sick? Yan, malinaw po yan. Meron ba sa inyong merong may karamdaman? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Kung sino daw po yung merong sakit ay pumunta sa doktor kaagad. Amen? No. Hindi po masama ang doktor at center. Pero sino daw ang una mong puntahan? Ang mga elders. Sino po yung elders? Hindi po yun yung senior citizen ang mapuputi ang buhok. Sino po yung mga elders? Hindi po sila yung tinutukoy rito. Primary speaking, ha? Sana may mga bishop at pastor rito nakikinig sa akin. Sa buong Pilipinas, marami po nakikinig sa buong mundo. Kaya ako po yung nagtuturo ng tama. Primary speaking, ang tinutukoy pong elders dito, hindi po yung pinili ng pastor na kapitan ng barko, kapitan ng eroplano, engineer, architect, at ginawang elders. Kasi professional, kasi marunong mag-English, at magaling sa management at administration. Hindi po yung primary speaking ang tinutukoy ditong elders. Sino po yung elder na tinutukoy dito? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Yung nasa 5 points. Kaya, kung ikaw ay kongregasyon, may nararamdaman ka, ang una mong puntahan yung pastora mo. Ang una mong puntahan yung pastor mo. Siya kaagad ang una mong puntahan, siya yung una mong maisip bilang pagsunod sa salita ng Diyos. At yung namang mga pastor mo, pastora mo, bishop mo, propeta, guro, evangelista, basta nasa 5 o si tatay apostol, kay madaling araw yan, may telepono naman, may messenger, tawag ka lang sa kanila, sasagutin kanila. Kaya abala yan, dahil urgent yung nararamdaman mo, pupuntahan ka ng mga yan. Kung walang tricycle, magkakalabaw yan. Kung walang kalabaw, magbibisikleta yan. Walang bisikleta, tatakbo yan. So, ang ibig sabihin, gagawa ng paraan upang ikaw ay i-minister. Yun po ang principle. Hindi masama ang doktor, hindi masama ang clinic, pero anak ka ng Diyos. Alam nyo kasi, hindi natatanggal ng injection yung samahan ng loob. Hindi naalis ng antibiotic yung hinanakit at tampot-habag sa sarili. Hindi po na-x-ray yung pagnanakaw ng ikaputhandog. Hindi po tinatablan po ng chemo yung pagsisinungaling. Kaya unahin mong puntahan yung elders. Sapagkat alam ng elders kung ano yung ibibigay sa yung antibiotic. Alam niya kung anong ibibigay sa iyong gamot. At alam niya kung paano kanya i-injectionan ng dugo at sugat ni Jesus. Batas po yan ng Diyos. Kaya marami po mga bishop at pastor, hindi ito sinusunod, hindi ito tinuturo. Kaya marami po sa nila nangamatay na. At marami sa kongregasyon nila, patay na. At yung iba, nabuhay kasi nakarating sa oras ng himala. For this reason, many are weak. Sabihin natin lahat, weak. And sick. Among you, and many sleep. Yung po mga sleep, nangamatay na. Umuwi na sa Lord. So 3 bagay po binanggit dito. Ano yung una? Weak. Ano po yung weak sa Tagalog? Mahina. Ikalawa, ano po yung salitang binanggit? Sick. Ano po yung sick sa Tagalog? Karamdaman. Ikatatlo, ano po yung word na binanggit? Sleep. Umuwi na sa langit. Nalagutan na ng hininga. So ito pong tatlong ito,
ay nasa isang well-defined order. Weak, sick, sleeping, or die. At ang reason po ng lahat ng ito ay binayolate nila, binirake, sinuway, nilapastangan ang sacredness ng Holy Communion. So to make the long story short, kung bakit marami po'y mahina, may sakit at nangamatay na, because they don't understand the Word of God. Marami pong bishop at pastor, they are not teaching this truth, which is the Word of God, and they are not experiencing the tremendous blessings of the Holy Communion that represent the complete redemption of our Lord Jesus Christ through His shed blood that is sinless, and through His wounds na dinala niya sa kanyang likod, at yun po yung 39 na latay. So ito po mga kadahilanang ito, kung ang dahilan kung bakit marami sa kanila ay mahina, nagkasakit at namatay na. So to make the long story short, ang reason po sa lahat ng ito ay sin, at sa part po ng mga nasa fivefold ay hindi tinuturo ang principle, ang katotohanan, so the congregation in both of them sin, and all of them become weak, become sick, and they die. And what is that kind of death? Premature death. Kasi kung alam mo ang principle ng Holy Communion, hindi ka magkakasakit at mamamatay kasi nanghina ka dahil nagkasala ka. Kung alam mo ang principle, kung may sakit ka, gagaling ka. At kung bedridden ka, agaw buhay ka, ibabangon ka ng Diyos. At kung nangihina ka, kasi alam mo ang principle ng Holy Communion na laging ginagawa ni Tate at ang ministeryong ito, personal o online, kahit nangihina ka, at pag nag-Holy Communion ka sa isang Bibliyang kaparaanan, lalakas ka kasi gagaling ka. So, verse 14, James 5, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Kanino pong pangalan? Pangalan po ba ng pharmacy? Amen. Sila po ipapanalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bakit po sa pangalan ni Jesus? Hindi sa pangalan ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Faustina, ni Bernadette, ni Badong, ni Cesar, ni Agrippa. Bakit pangalan ni Jesus? Siya po yung mediator, siya po yung savior, siya yung healer. So, now watch this. Anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith. Yan. Lahat po ng prayer of faith yan eh. Either siya po'y groaning in the spirit, siya po'y understanding, long prayer, simple prayer, spiritual warfare. It must be done in faith. Bakit po dapat prayer of faith? Because pag ito'y prayer of faith, naniniwala ka na kahit ala ka pang nakikita, ay sinagot ka ng Diyos. Tatay, wala akong nakita, naniniwala akong sinagot ako ng Diyos. Opo. Ano basihan natin? Yung pangako niya. Anong sabi ni Jesus sa Mark 11:24? Kaya nga, ano man ang hingin niyo sa panalangin, ay maniwala kayong tinanggap niyo na nga, at ito'y sa inyo. In English, therefore, whatever you ask for in prayer, believe that you receive it and you shall have it. Believe that you receive it. Sinabi po bang, see it and then believe? No. Kahit ala kang nakita, you must believe that you receive it and then you will have it. Ano yung basis? Sinabi niya. 1 John 5:14-15, pagkalooban niyang hinihingi mo kay wala kang nakita, maniwala kang sinagot kanya. Kasi ang isang dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo nananalangin, maiksi o mahaba, araw o linggo, at nagpo-40 days ng kanyang katagal, kasi isang katotohanan yung atin pong napagkasunduan na katotohanan. Kung bakit tayo nananalangin sa God the Father sa pangalan ng Panginoong Hesus at kapangyarihan ng God the Holy Spirit, kasi naniniwala tayo na sinagot tayo ng Diyos. Kaya isang dahilan po yan
kung bakit ang Living Like Jesus Church, ang end time Living Like Jesus Bride ng Panginoong Hesus ay hindi nagsasawa at hindi tumitigil, manalangin ng manalangin ng manalangin. At ehemplo po ni Jesus yan. Ano sabi niya po sa John 11:41-42? Sabi niya, Ama, salamat po na ako'y palagi mong dinidinig. So bago po siya nag-pray patungkol sa resurrection ni Lazaro, siya po muna nagpasalamat sa God the Father. Bakit po siya nagpasalamat? Sapagkat siya po'y naniniwala na bago pa siya manalangin, ang Diyos ay nakikinig at ang Diyos ay sumasagot. Kaya wag na nating intayin, meron tayong makita bago tayo maniwalang sinagot niya tayo. Nanalangin ka ng trabaho, huwag munang intayin may mapadala sa iyong papel na sinasabing na-hire ka. Kaya wala ka pang natanggap, kaya negative pa yung narinig mo, niwala ka na binigyan ka na ng Diyos ng trabaho. Pag pinag-pray mo yung pamilya mo, kay pangit yung ginawa niya, buhay na buhay. At lalo pang lumala ang pag-inom ng alak, paninigarilyo at pagiging lalaking lalaki. Pagiging babaeng babae, maniwala kang sinagot ka ng Diyos. Huwag kang mabuhay sa nakikita mo kasi nakikita mo nagbabago yan. Yung Diyos na nangako at yung salita niya na puno ng katotohanan ay hindi nagbabago. Kaya anong dapat mong gawin pagkatapos mong manalangin? Eh di magpasalamat na magpasalamat sa Diyos. Amen! Now, let us move on. And the prayer of faith will save the sick. I love that. Ito po ang kagandahan pag binabasa mo Word of God eh. Hindi ka lang nabubuhay sa karunungan ng Diyos, yung faith mo nag-explode. Hindi siya bumababa sa level ng faith ng Lord. Amen. And the prayer of faith will save the sick. Kaya hindi mo nakitang lumakad yan, maniwala kang gumaling yan. Ang dami ko pong pinag-pray, wala akong naramdaman na may power na lumabas sa katawan ko. Parang walang pagbabago nung pinag-pray ko po siya, pero makalipas siyang ilang araw, yung balag nakakita, yung pilay lumakad, yung bingi nakarinig, yung lumpo tumalon, tumakbo, yung cancer lumubog, yung ketong nawala, yung demonyo nakasaw. Alala ko nga po yung pinag-pray ko pong bata sa EDSA, yung isa po sa cinema, butas yung puso, kinalong ko. Ay hindi ko po nakita kung ano nangyari sa puso niya, kasi nasa loob yun. Butas po yung puso. Nag-pray ko, sabi ko, Ama, salamat po na sa araw at oras ito yung butas niyang puso, itinakpan mo na. Binigay ko sa nanay. Sabi ko, magaling na po yan. Wala naman ako nakita ko yung puso niya. Butas pa o sarado na. So naniniwala ako kasi yun ang sabi ng Bible eh. Ako pa-check up po kayo. Wala nga ako naramdaman na may power na lumabas sa katawan ko eh. Minsan kasi tayo, no? Kasi tayo po yung apostolic people, more on power tayo. Kaya pag wala ka naramdamang may lumabas na power sa ito, hindi nag-iinit yung kamay mo, na hindi nag-aapoy, hindi ka naniniwalang may nangyari. Hindi fake yun, feeling yun. Kaya wala ka naramdaman na may lumabas na power sa katawan mo at hindi nag-aapoy yung kamay mo, maniwala ka, nung nag-pray ka mula sa pusong malinis na puno ng pananampalataya, may nangyari doon sa pinanalangin mo. Napakahalaga po niyan. Kasi minsan naghahanap tayo ng tanda kasi mga apostolic people tayo, mga powerful people. Kaya kung wala ka naramdaman na, boom, may power na lumabas sa katawan ko, parang hindi siya gumaling. At pag hindi nag-iinit yung kamay mo na parang 3 araw ka lang hindi kumakain, nangiinig yung kamay mo, yung pinatungan mo siya ng kamay, hindi siya gumaling, nabubuhay ka sa feeling, minamahal, hindi ka nabubuhay sa faith. Kaya wala ka naramdamang may lumabas na power sa katawan mo, kaya hindi nag-iinit yung kamay mo, in fact, malamig pa nga yan kasi panainom mo ng malamig na tubig na may yelo. Ay maniwala ka. Dahil nag-pray ka mula sa pusong malinis, maniwala ka na nung siya'y pinag-pray mo at pinatungan ng kamay kaya wala kang nakita ang sabi ng salita na yun. And He will save the sick. And the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. So bago po siya ibangon, kailangan munang siya po'y makaranas ng kapatawaran ng Diyos. Kapatawaran saan? Sa kanyang kasalanan. Therefore, verse 16, confess your trespasses or sin to one another.
Kaya ikumpisal ng kongregasyon yung kasalanan niya sa pastor at pastora sa namumulo sa kanya, kung ano man yun. Ako yung pastor naman ang nagpapapray kay Tatay Apostol, yung bishop, ikukumpisal niya sa akin yung kanyang kasalanan sa harap ng Diyos. Hindi ako yung magpapatawad sa kanya, ang Diyos, kasi hindi ako pare. At wala akong karapatang patawarin kasalanan niya. Ililig ko lang siya sa prayer of repentance sa harap ng Diyos na ginawa niya ng kasalanan na magpapatawad sa kanya. At pagkatapos ng kanyang pagsisisi ng kasalanan sa harap ng Diyos, dahil siya'y pinangunahan ko, and then ipagpipray ko na siya, at ang sabi ng Biblia, ganito rin sa kongregasyon, patungo sa pastor, na nag-lead sa inyo sa prayer of repentance, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. You see that? Healing yung hinahanap niya. Yung healing hindi nawawala, andyan na siya, matagal na. Hindi ka pa nagkakasakit, yung healing nandiyan na. Ang kailangan upang matamo mo, kagaya ngayon, marami senyorita may karamdaman, nakita ko naka-wheelchair kanina, lalakad kayo ngayon. Kayo pong milyong viewer sa TV, sa radio, here in abroad, sa Facebook, sa ating Living Light Satellite Network worldwide, sa ating live streaming, sa ating 18 radio, ano man ang karamdaman nyo, kanina pa po kayo pinapagaling ni Jesus. Hindi pa po kayo nagkakasakit yung kagalingan na una na. At para matamo ng lahat na may karamdaman ng kagalingan ng siguradong dadating sa kanya kasi tapos na nga yan, una sa lahat, pagsisihan mo muna yung kasalanan mo. So pagkatapos mong pagsisihan yung kasalanan mo, and then ngayon ipapag-pray ka ng mga pastor, kung kayo'y nandun sa mga chapters ninyo, at dahil tayo nandito, ipagpipray ko kayo ngayon, kaya ano man ang karamdaman yung lahat, kayo'y gagaling. Ganyan po kahalagang maintindihan siya ng church. Alam niyo, marami pong paraan para tayo gumaling. Maraming pinakita ang Lord sa Bible na means and ways to heal us or to heal you. At dito po sa konteksto, isa po sa binanggit dito yung anointing of oil. Pwede niyong gamitin yun. Doon po sa book of Mark, I think it is chapter 6, verse 13. Umalis po ang mga apostle, meron silang dalang oil. Na kahit saan sila magpunta, inaanoint nila yung mga may sakit ng oil. Isang paraan po yun. Iba naman po ay patong ng kamay, laying on of hands. Iba naman po ay pagka-cast out. Iba naman po ay pagbibigay ng instruction, kagaya ng ginawa ng Panginoon doon sa bulag. Sabi niya, pumunta ka sa pool of Siloam, meaning to say, one who is sent. Maghugas ka ng mata, at siya po ay sumunod, at siya ay nakakita. Nagbibigay po siya ng utos. Sabi niya sa 10 ketongin, pakita kayo doon sa priest. At nung sila po ay sumunod, yung kanilang ketong ay nawawala. Iba naman po sa pamamagitan po ng prayer cloth na nailagay po sa katawan ng apostol at dinala sa lahat ng demon possessed at lahat may karamdaman, sila po'y gumaling at ang masasamang espiritu ay nagsilabas. Ano naman pong paraan ang gawin ninyo? Basta biblical, okay lang. Ang pinaka-importante ay ma-meet yung dalawang condition. Ano yung unang condition? Repentance. At ikalawa, prayer of faith. And then healing is yours. Amen. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Can you imagine kung sinunod po ito ng body of Christ here in abroad? Sa dami po ng perang inubos, pag pinagsama-sama niyo po yung perang inubos ng body of Christ sa buong mundo, either dollar po yan, euro, pounds, yen, dirham, Hong Kong dollar, Macau pataka, Korean won, Taiwanese dollar, Canadian dollar, Australian dollar, peso, trillion po yan. Yung perang inubos ng mga anak ng Diyos sa ospital at doktor. Na kung ito po'y nai-apply, tinuro ng tama ng nasa fivefold na dapat nakikinig sa mga apostol. Yung mga pera na yan, nagamit nila sa kanilang mga gawain. Marami sa kanila may mga building na nagagamit na sasakyan sa ministry. Maganda na yung mga churches, mga garden churches na yan. Napunta po roon sa gamot,
sa doktor, sa ataol. Totoo po yun. Sayang. Pero mabuti ang Diyos. Sinimulan po niya sa bayan ng buong Mindanao ang katotohanan ito, na wala ng perang masasayang sa wala. Lahat ay pupunta na sa gawain ng Diyos. Kaya mahalaga po ang faith. For without faith, it is impossible to please God. Kaya, para tayo po'y magkaroon ng healthy, wealthy, and victorious life, dapat walang kasalanan ng puso natin. Kasi pag walang sin ang heart mo, ibig sabihin, walang sakit, so meaning to say, you are healthy. At pag healthy ka, wealthy ka. Kasi yung gagamitin mong pera sa mga doktor, maiipon mo yan eh. Marami kong kilala, 10 taon nagpagamot. Iba, 20 taon, namulubi na lang, naubos yung milyon. Kung ikaw ay walang sin, ay di wala kang sakit, healthy ka, at yung perang inubos mo sa gamot, na-invest mo sa sarili mo yan o sa gawain mo, so wealthy ka. At higit sa lahat, victorious ka. Kasi pag may sakit ka, hindi ka victorious nun. Pagka meron kang sakit, dahil nabubuhay ka sa sin, pagkatapos, marami kang perang inuubos, naghihirap ka, hindi ka victorious nun sa pagpapagamot. Kaya pag nawala ang sin, magiging healthy ka, wealthy ka, at victorious ka. Naalala ko na ako po'y pumunta ng Oman Muscat, hinold po ako ng mga Muslim sa airport. Kinuha yung bagahe ko, yung mga video, DVD, pati passport ko kinuha. First time ko pong pumunta ng Oman Muscat, 1996. Ay kagulo po yung mga demonyo doon sa hangin dahil dumating apostol. Unang biyahe ko po yun sa Middle East. First time ako po'y bumiyahe nag-iisa. Tinanong po ako ng mga Muslim. Sa airport po yun. Ang ako po'y dinala roon sa room. Kinuha lahat ng gamit ko, pati passport ko, pati video, DVD. Tininan nila, nakalagay sa DVD, mumurahin pa noon yun, living like Jesus. Sino to? Who is this? Who are you? Sinabasa yung living like Jesus eh. Anong sinabi mo, tatay lingkod ng Diyos? Sabi ko, I'm an apostle, a man of God. Hindi po ako nagsinungaling. And that is mine. That's my property. Sabi nila, okay, hindi namin ibibigay sa ito, panonoodin namin. Baka may laban sa amin dito. And we will jail you. Sabi ko, okay. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Iyon naman yan eh. Basta ako, magtuturo ako rito. Hindi po nila binigay. Pati passport ko. Pati po yung kinuha nilang bagahe ko. Ilang araw. Sabi niya, yung mga demonyo doon sa room ko. Kasi mag-isa lang ako ron eh. Yung mga tuturuan ko, nagsisipag trabaho eh. Kung kailan dadating, saan kami magkikita. Ay, hindi naman ako makagala kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya pray ako lang, pray. Sabi ng Diablo, yan, hindi ka na makakauwi, makukulong ka. Sabi ko, ako nga, Satanas, tikil-tikilan mo nga ako. Hindi ako pinapunta na dito para makulong. Kilala ko si Jesus. Mahal niya ako, hindi niya ako pinapunta rito para mapahamak. Kako, kulang ka lang sa tulog, Satanas, gumising ka. Pinapunta niya ako rito para mapahama ka, hindi ako. Kaya hindi mo nakitang lumakad yan, maniwala kang gumaling yan. Ang dami ko pong pinagpray, wala akong naramdaman na may power na lumabas sa katawan ko. Parang walang pagbabago nung pinagpray ko po siya, pero makalipas siyang ilang araw, yung balag nakakita, yung pilay lumakad, yung bingi nakarinig, yung lumpo tumalon, tumakbo, yung cancer lumubog, yung ketong nawala, yung demonyo nakasaw. Alala ko nga po yung pinagpray ko pong bata sa EDSA, yung isa po sa cinema, butas yung puso, kinalong ko. Ay hindi ko po nakita kung ano nangyari sa puso niya, kasi nasa loob yun. Butas po yung puso. Pinagpray ko, sabi ko, Ama, salamat po na sa araw at oras ito yung butas niyang puso, itinakpan mo na. Binigay ko sa nanay. Sabi ko, magaling na po yan. Wala naman ako nakita ko yung puso niya, butas pa o sarado na. So naniniwala ako kasi sabi ng Bible eh. Ako pa-check up po kayo. Di wala nga ako naramdaman na may power na lumabas sa katawan ko eh. Minsan kasi tayo, no? Kasi tayo po yung apostolic people, more on power tayo. Kaya pag wala kang naramdamang may lumabas na power sa ito, hindi nagiinit yung kamay mo, na hindi nag-aapoy, hindi ka naniniwalang may nangyari. Hindi fake yun, feeling yun. Kaya wala ka naramdaman na may lumabas na power sa katawan mo at hindi nag-aapoy yung kamay mo, maniwala ka, nung nag-pray ka mula sa pusong malinis na puno ng pananampalataya, may nangyari doon sa pinanalangin mo.
Napakahalaga po niyan. Kasi minsan naghahanap tayo ng tanda kasi mga apostolic people tayo, mga powerful people. Kaya kung wala ka naramdaman na, boom, may power na lumabas sa katawan ko, parang hindi siya gumaling. At pag hindi nag-iinit yung kamay mo na parang 3 araw ka lang hindi kumakain, nanginginig yung kamay mo, yung pinatungan mo siya ng kamay, hindi siya gumaling, nabubuhay ka sa feeling, minamahal, hindi ka nabubuhay sa faith. Kaya wala ka naramdamang may lumabas na power sa katawan mo, kaya hindi nag-init yung kamay mo, in fact malamig pa nga yan kasi panainom mo ng malamig na tubig na may yelo. Ay maniwala ka. Dahil nag-pray ka mula sa pusong malinis, maniwala ka na nung siya'y pinag-pray mo at pinatungan ng kamay kaya wala kang nakita ang sabi ng salita na yun. And He will save the sick. And the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. So bago po siya ibangon, kailangan munang siya po'y makaranas ng kapatawaran ng Diyos. Kapatawaran saan? Sa kanyang kasalanan. Therefore, verse 16, confess your trespasses or sin to one another. Kaya ikumpisal ng kongregasyon yung kasalanan niya sa pastor at pastora sa namumulo sa kanya kung ano man yun. Ako yung pastor naman na nagpapapray kay Tatay Apostol, yung bishop, ikukumpisal niya sa akin yung kanyang kasalanan sa harap ng Diyos. Hindi ako yung magpapatawad sa kanya, ang Diyos, kasi hindi ako pari. At wala akong karapatang patawarin kasalanan niya. Ililig ko lang siya sa prayer of repentance sa harap ng Diyos na ginawa niya ng kasalanan na magpapatawad sa kanya. At pagkatapos ng kanyang pagsisisi ng kasalanan sa harap ng Diyos, dahil siya'y pinangunahan ko, and then ipagpipray ko na siya, at ang sabi ng Biblia, ganito rin sa kongregasyon, patungo sa pastor, na nag-lead sa inyo sa prayer of repentance, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. You see that? Healing yung hinahanap niya. Yung healing hindi nawawala, andyan na siya, matagal na. Hindi ka pa nagkakasakit, yung healing nandiyan na. Ang kailangan upang matamo mo, kagaya ngayon, marami senyorita may karamdaman, nakita ko naka-wheelchair kanina, lalakad kayo ngayon. Kayo pong milyong-milyong viewer sa TV, sa radio, here in abroad, sa Facebook, sa ating Living Light Satellite Network worldwide, sa ating live streaming, sa ating 18 radio, ano man ang karamdaman nyo, kanina pa po kayo pinapagaling ni Jesus. Hindi pa po kayo nagkakasakit yung kagalingan na una na. At para matamo ng lahat na may karamdaman ng kagalingan ng siguradong dadating sa kanya kasi tapos na nga yan, una sa lahat, pagsisihan mo muna yung kasalanan mo. Sa pagkatapos mong pagsisihan yung kasalanan mo, and then ngayon ipapag-pray ka ng mga pastor, kung kayo ay nandun sa mga chapters ninyo, at dahil tayo nandito, ipagpipray ko kayo ngayon, kaya ano man ang karamdaman yung lahat, kayo ay gagaling. Ganyan po kahalagang maintindihan siya ng church. Alam niyo, marami pong paraan para tayo gumaling. Maraming pinakita ang Lord sa Bible na means and ways to heal us or to heal you. At dito po sa konteksto, isa po sa binanggit dito yung anointing of oil. Pwede niyong gamitin yun. Doon po sa book of Mark chapter 6, verse 13, umalis po ang mga apostle, meron silang dalang oil. Na kahit saan sila magpunta, inaanoint nila yung mga may sakit ng oil. Isang paraan po yun. Iba naman po ay patong ng kamay, laying on of hands. Iba naman po ay pagka-cast out. Iba naman po ay pagbibigay ng instruction, kagaya ng ginawa ng Panginoon doon sa bulag. Sabi niya, pumunta ka sa pool of Siloam, meaning to say, one who is sent. Maghugas ka ng mata, at siya po ay sumunod, at siya ay nakakita. Nagbibigay po siya ng utos. Sabi niya sa 10 ketongin, pakita kayo doon sa priest. At nung sila po ay sumunod, yung kanilang ketong ay nawawala. Iba naman po ay sa pamamagitan po ng prayer cloth, na nailagay po sa katawan ng apostol at dinala sa lahat ng demon possessed at lahat may karamdaman, sila po'y gumaling at ang masasamang espiritu ay nagsilabas. Ano naman pong paraan ang gawin ninyo? Basta biblical, okay lang. Ang pinaka-importante ay ma-meet yung dalawang condition. Ano yung unang condition? Repentance.
At ikalawa, prayer of faith. And then healing is yours. Amen. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Can you imagine kung sinunod po ito ng body of Christ here in abroad? Sa dami po ng perang inubos, pag pinagsama-sama niyo po yung perang inubos ng body of Christ sa buong mundo, either dollar po yan, euro, pounds, yen, dirham, Hong Kong dollar, Macau pataka, Korean won, Taiwanese dollar, Canadian dollar, Australian dollar, peso, trillion po yan. Yung perang inubos ng mga anak ng Diyos sa ospital at doktor. Na kung ito po'y nai-apply, tinuro ng tama ng nasa fivefold na dapat nakikinig sa mga apostol. Yung mga pera na yan, nagamit nila sa kanilang mga gawain. Marami sa kanila may mga building na nagagamit na sasakyan sa ministry. Maganda na yung mga churches, mga garden churches na yan. Wala, napunta po ron sa gamot, sa doktor, sa ataol. Totoo po yun. Sayang. Pero mabuti ang Diyos. Sinimulan po niya sa bayan ng buong Mindanao ang katotohanan ito na wala ng perang masasayang sa wala. Lahat ay pupunta na sa gawain ng Diyos. Kaya mahalaga po ang faith. For without faith, it is impossible to please God. Kaya para tayo po'y magkaroon ng healthy, wealthy, and victorious life, dapat walang kasalanan ng puso natin. Kasi pag walang sin ang heart mo, ibig sabihin, walang sakit. So meaning to say, you are healthy. At pag healthy ka, wealthy ka. Kasi yung gagamitin mong pera sa mga doktor, maiipon mo yan eh. Marami kong kilala, 10 taon nagpagamot. Iba, 20 taon, namulubi na lang, naubos yung milyon. Kung ikaw ay walang sin, ay di wala kang sakit, healthy ka, at yung perang inubos mo sa gamot, na-invest mo sa sarili mo yan, o sa gawain mo, so wealthy ka. At higit sa lahat, victorious ka. Kasi pag may sakit ka, hindi ka victorious nun. Pagka meron kang sakit, dahil nabubuhay ka sa sin, pagkatapos, marami kang perang inuubos, naghihirap ka, hindi ka victorious nun sa pagpapagamot. Kaya pag nawala ang sin, magiging healthy ka, wealthy ka, at victorious ka. Naalala ko na ako po'y pumunta ng Oman, Muscat, hinold po ako ng mga Muslim sa airport. Kinuha yung bagahe ko, yung mga video, DVD, pati passport ko, kinuha. First time ko pong pumunta ng Oman, Muscat, 1996. Ay kagulo po yung mga demonyo doon sa hangin dahil dumating apostol. Unang biyahe ko po yun sa Middle East. First time ako po'y bumiyahe nag-iisa. Tinanong po ako ng mga Muslim. Sa airport po yun. Ang ako po'y dinala roon sa room. Kinuha lahat ng gamit ko, pati passport ko, pati video, DVD. Tininan nila, nakalagay sa DVD, mumurahin pa noon yun, living like Jesus. Sino to? Who is this? Who are you? Sinabasa yung living like Jesus eh. Anong sinabi mo, tatay lingkod ng Diyos? Sabi ko, I'm an apostle, a man of God. Hindi po ako nagsinungaling. And that is mine. That's my property. Sabi nila, okay, hindi namin ibibigay sa ito, panonoorin namin. Baka may laban sa amin dito. And we will jail you. Sabi ko, okay. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Iyon naman yan eh. Basta ako, magtuturo ako rito. Hindi po nila binigay. Pati passport ko. Pati po yung kinuha nilang bagahe ko. Ilang araw. Sabi niya, yung mga demonyo doon sa room ko. Kasi mag-isa lang ako ron eh. Yung mga tuturuan ko, nagsisipag trabaho eh. Kung kailan dadating, saan kami magkikita. Ay, hindi naman ako makagala kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya pray, ako lang pray. Sabi ng Diablo, yan, hindi ka na makakauwi, makukulong ka. Sabi ko, ako nga, Satanas, tikil-tikilan mo nga ako. Hindi ako pinapunta na ro dito para makulong. Kilala ko si Jesus. Mahal niya ako, hindi niya ako pinapunta rito para mapahamak. Kako, kulang ka lang sa tulog, Satanas, gumising ka. Pinapunta niya ako rito para mapahamak ka, hindi ako. Bago po ko umuwi, nilatid yung passport ko ng mga immigration, mga Muslim. Pati yung bagahe ko. Pati po yung bala. Okay, okay. Your preaching is so good. Amen? So, dapat nagsasabi tayong totoo. O pwede kong sabihin na,
Are you a pastor? Are you a minister of Jesus Christ? Yun po yung tanong Pwede ko sabihin lang, no, I am an accountant. Nanta akong China. Sabi ng embassy ng China dito sa Pilipinas, sa Manila. Who are you? Ay, pastor, nakalagay puro sa qualification kasi hindi ka bibigyan ng visa Hindi ka pwede magsinungaling Oh, pastor. Ayaw nila ng pastor na pupunta ng China kasi alam nilang mag-ismagal ka ng Bible, magpipreach ka. Pinaabot po ng consul. Okay, tell the pastor, if I will give him visa, he will not preach Christ in China. Sabi ko, pumunta sa akin yung travel agent. Sabi niya, Apostol, ito po yung sabi ng consul ng China, Chinese embassy. Kung bibigyan ka ng visa, hindi ka rin magpipreach sa China. Anong masasabi niyo? Hindi po ako nagsinungaling. Sabi ko, okay, I will not preach. Amen. Pero hindi ko kinumpleto, I will not preach. I will not preach weekly. I will preach every day. So, punta akong China, turo ako araw-araw. Nuruan ko yung mga Aprikano, galing Ghana, galing Benin, mga Afrika, tas mga Inchik. Grabe ginawa ng Diyos. Nagsinungaling ba ako? Hindi. I will not preach weekly, but I preach every day. So I preach every day. Amen? So paglalabas ka ron, susundan ka mga pulis, hindi ka pwedeng mag-assemble na 5 kayo, i-disperse nila kayo. Si John yun, youth pa nun. Si John yun, labas na labas. Sabi ko, wag kang lumabas. Hindi pa, kasama ko ang Lord. Saan ka pupunta? Doon sa plaza, maraming youth doon. Bawal nga Pag meron 5 nagtitipon-tipon doon, dinidisperse nila. Sabi ko, anong gagawin? Sabi niya, magkuha ng picture. Tsaka kung may opportunity makapag-share, mag-share. Pag foreigner ka, sinusundan ka ng mga pulis. Yung tuturo ako doon sa mga Aprikano, ang mga Inchik, itatranslate ng mga Afrika na nag-imbita sa akin. Yung service sa itaas ng palengke, nasa 8th floor. Pagka may mga pulis na magre-raid, mahirapan sila na makahuli. Kasi kita sila sa baba Bago sila makakit, dadaan sila ng 1st floor, 2nd floor, 3rd floor. Nasa 3rd floor pa lang sila yung mga Kristiyano, wala na. Kasi nasa itaas 8th floor. So, aral po tayo. Umuwi kami matagumpay. Maraming ginawa ang Diyos. Kaya, magsabi kang totoo. Ang pressure, yun yung nagtuturo sa maraming anak ng Diyos na magsinungaling ng hindi niya gusto. Manindigan tayo sa truth. Gumamit ka lang ng wisdom, pero agang magsinungaling. Amen. Pag tinanong ka ng asawa mo na babae, totoo ba na meron ka ng kinagigiliwan bukod sa akin? Grabing term, kinagigiliwan. Wala. Nababalitaan ko, tinuklaw-tuklaw mo raw. Hindi ka naman siya tinuklaw. Anong ibig sabihin? Hindi tinuklaw. Minsan lang naman Parehas pa rin naman yun Minsan tsaka marami, tinuklaw mo pa rin yun. Amen. Isa lang, yung nakita nila. Pero nung walang nakakita, si sister, namamaga yung mukha, namamaga yung namamaga yung ilong, namamaga yung pisngi, yung labi putok-putok. So, ang ibig sabihin, kapag nahuli ka na, umaming ka na, huwag ka na magsinungaling. Sabihin mo, magagalit siya kaya ayokong aminin. Kahit di mo inaamin, galit na nga So aminin mo, papatahanin ng Diyos yan. Ano pong sabi po ng James 4 verse 6? God give grace to the humble, but He opposes the proud. Amen. At ang mga humble daw po na umaamin ng mali ay in-exalt ng Diyos. Nagpo kayong gumaya sa akin nung unbeliever ako. Kasi negosyo po namin kambing. Pag tinanong po kami ng customer, lalo ako, kung yung kambing, buhay pa yan, ang sagot ko, bago namatay, ang buhay pa yan. Kasi yung binibenta ko, double dead.
bawal yun. Kaya nagsisinungaling ako. Tama naman, di ba? Bago siya namatay, buhay pa. Pero double dead yun. Hindi dapat binibenta yun. Tapos may mga purustan kami. Minsan nagbantay ako, sabi ng namimili, matamis ba itong mangga? Sobrang tamis. Pero maniwala ka, hindi ko makain sa asim. Nagsisinungaling ako. Wala pa ako sa Lord noon. Kaya nung ako nabago, hindi pala mabuti nagsisinungaling. So ngayon, maasim, patay, buhay. Matamis. Even, let us be like Jesus. Grabe po yung testimony ng God the Father sa kanya. I want you to listen to this. Hindi lang po ito once na ginawa ng God the Father, maraming ulit. Yung una po doon sa Jordan River. Nagsalita ang God the Father. Matthew 3 verse 17, ito yung aking bugtong na anak na kinakalugdan. Makinig kayo sa kanya. So sinasabi ng God the Father kung bakit si Jesus ay kinakalugdan niya kasi wala siyang nakitang kasalanan sa anak niya. Kapag narinig niyo ang tinig ng Diyos na sinasabing kinakalugdan niya kayo, ibig sabihin wala siyang nakitang kasalanan sa inyo. Nakapasa kayo sa standard niya. At isang sign niya na kayo nagiging kagaya na ng Panginoon. Kasi nalulugod siya sa inyo. Sinasabi niya na nalulugod siya sa inyo. Ikalawa, sa Mount of Transfiguration, inulit na naman ng God the Father. Ito yung aking bugtong na anak na kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Doon sa Jordan River, wala pang public ministry ang Lord. Kinoconsecrate niya pa lang ang sarili niya sa Diyos. Pero dito sa Mount of Transfiguration, marami na siyang miracle na ginawa. Marami na siyang possess na diniliver, marami na siyang buhay na niligtas. Nag-function na po siya sa kanyang messianic office. Pero yung revelation ng God the Father at yung pronouncement sa kanya at yung confirmation or testimony ng God the Father hindi nagbabago. So meaning to say, the Lord Jesus Christ live a life that is pleasing to God. Yun po ang kagandahan pag naging kagaya ka ng Lord. You walk with God, blameless. Yung iba po kasi, they walk with the Lord, pero 3 years lang. Tapos nun, wala na. Yung iba, 7 years. Dapat kahit umabot ka ng 37 years, 40, 50, hanggang ma-rapture kang buhay, you walk with God. You live a life of integrity, righteousness, faithfulness, humility. Your obedience is always instant, continuous, and radical. Your faith don't backslide, but always soar high. You don't change confession. You are not double-minded. You stick in what you say, you stand in what you believe. And you always fight for the cause of Christ, whether you live or you die. Hindi ka nag-change ng loyalty at allegiance. Yung loyalty at allegiance ay nasa Diyos. At hindi ka nabibili ng politiko, ng pera, ng trabaho at negosyo. Kasi nabili ka na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Amazed po ako sa truth na ito. Ang Holy Spirit ang nagtuturo sa inyo. John 12, Jesus prayed and said, Father, glorify your name. And the Father answered and said, I have glorified it and I will glorify it again. Now let me ask you a question. Paano lulawalatiin ng God the Father ang pangalan niya sa buhay ng Panginoon kung si Jesus po ay merong sin? Ito po ay isang eksenang siya po ay patungo na ng cross. So magmula nung siya po ay dumating at siya po ay nabautisman sa Jordan River, nag-transfigure sa Mount of Transfiguration at patungo na po sa cross para bayaran ang kaligtasan natin at ng buong mundo. He walked with God. He lived for God. At ang confession ng God the Father ay hindi nagbago. What an honor to hear God saying that to you, to me, and to all of us. Kaya ang living like Jesus ay hindi po alternative ng church. Hindi po siya isang teaching. It is the very heart and the very will of God the Father for the church. This is our predestination. We are saved not just to enter heaven or to be healed, to be blessed,
to be saved from the fire of hell. It's more than that. God saved us to make us the bride of Christ. God saved us to be like Jesus. God saved us to reign and rule with Christ forever. Hanggang sa cross, habang nakahang po ang Panginoon, anong sabi niya? Isa po sa 7 last word, Father, into thy hands I commit my spirit. What a trust. Magmula nang siya po'y dumating sa mundong ito hanggang sa cross, ang trust niya sa God the Father is 100%. Ngayon sabi ng mga Hudyo, minamak po siya habang sila'y nasa ibaba ng cross at siya po'y nakahang. In Matthew 27, ang sabi nila, if you are the Christ, come down from the cross and save yourself. You trust God, but God cannot save you. And He don't save you. Sa gitna raw po ng dinanas ni Jesus, ay hindi siya nagbago ng pagtitiwala sa Diyos. At ang answer niya po sa nila, hindi na naintindihan yung salitang, Father, into thy hands I commit my spirit. That is full trust. Hanggang sa kamatayan niya, ang pagtitiwala niya sa Diyos ay hindi nagbago. Beloved, ano man ang mangyari sa atin, ano man ang maranasan natin, maraming bagay sa buhay niyo ang dadanasin niyo hindi niyo maintindihan. Hindi niyo maipaliwanag. Hindi abot ng pinag-aaralan niyo ng kakayahan ng karunungan, ng abilidad. At hindi masagot ng sino mang tao. Sa ganyan pong pagkakataon, let me advise you, because I love you so much. I am born for the church. If Hudson Taylor is born for China, I am born for the church. Not only in this country, but around the world. I was mandated by the Father to raise up a Living Like Jesus Church worldwide and to present that Living Like Jesus bride of Christ in His any moment coming in our generation. But let me say this to all of you. The more na hindi natin naintindihan, talaga hindi niyo maintindihan. The more you don't understand it, the more you must trust God. Join me please. 2 Timothy 1:12. For this reason, I also suffer these things. Nung sinusulat po ni Paul ang ilan sa mga letter niya, ito po'y sinusulat siya po'y nasa kulungan. At isa po doon ay ang Book of Timothy. Kaya ang tawag po rito ay prison epistle. Sulat mula sa kulungan. At isa po sa binabanggit niyang suffering niya, yung kanyang pagkakakulong. Pero maliit po yun. At babanggitin ko sa inyong lahat, yung dami ng suffering na dinanas niya. So bear with me, listen please. For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Yung tayo po ay magbata para sa Panginoon ay hindi po kahiyan. Malaking karangalan. Malaki pong pribileyo. Ibigay niyo man ang lahat ng meron kayo sa Diyos, sa Panginoong Hesus para sa karangalan niya, hindi kayo lugi. Ito po'y pakinabang niyong lahat. Sapagkat lahat ng Kanya ibinigay niya sa inyo. And yet, hindi po kayo karapat-dapat. Ganyan po ang pag-ibig niya sa inyo. Masyadong mataas, masyadong malalim, masyadong maluwang, masyadong malawak. Ephesians 3:18 and 19. That is the definition of the love of the Father for you in Christ Jesus. Now watch this. I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed. Now look and listen. For I know whom I believe. Tigil po tayo. Sa purpose ng visitation ng Diyos at pagre-reveal niya ng kanyang sarili sa inyo at pamamagitan ninyo is to know Him fully. And Apostle Paul have come to the place, a privileged place, that he knows God, the Lord Jesus Christ, fully, completely. Kasi pag kilala mo siya ng gusto, ang pagtitiwala mo sa Kanya ay lubos. Kung bakit maraming tao ang pagtitiwala sa Diyos ay percentage, iba ay 10%, 20, 30, 40, 50, kasi yun lang ang pagkakakilala niya sa Diyos. Kaya mahalagang makilala natin ang Diyos ng 100%. By experience, I should live a life of faith and walk with Him blameless upang ang inyong trust sa Kanya ay 100%.
Again, especially sa mga sitwasyon at pangyayaring hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan. That is the best time to trust God. And that is the right thing to do, to trust God 100%. At part ng pagtitiwala mo sa Diyos ay patuloy na pagsunod sa mga utos niya at patuloy na paghawak sa mga pangako niya at walang tigil na pananalangin, pagsamba at pag-ibig sa Kanya araw at gabi. For I know whom I have believed. What a declaration. Hindi ako natinag at nagambala ng lahat ng dinanas ko sapagkat kilala ko ang aking pinaglilingkuran. Tayo pong lahat na nasa fivefold, I advise you, ano man ang titulo nyo, simulan nyo na pong kilalanin ng Diyos nyo, ang Panginoon nyo at ang comforter nyo ng lubos at ganap sapagkat ito ang isang daan upang makapaglingkod kayo ng napakatagumpay. At paano nyo gagawin yan? Spend much time with Jesus. Read His Word day and night and day. Minister Him everywhere. Experience the fulfillment of His promises. At tigit po sa lahat, live with a pure heart. For I know whom I have believed and am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. Ano po yung kinamit ni Paul sa Panginoong Hesus? Yung kanyang buhay. Yung kanyang kaluluwa. Na ano man ang mangyari sa akin, kasi alam niya pong siya po'y pupugutan ng ulo. Ako'y confident na ligtas ako. At ako'y makakaranas ng resurrection from the dead. Isa po sa pinakamaraming sinulat. Actually, hindi po isa, almost si Paul talaga nagsulat ng patungkol sa mga passage ng rapture. Kaya nakakonect po rito ang sinasabi ko. Naniniwala si Paul dahil nakita niya po ang rapture, sinulat niya yan in the inspiration and revelation of the Holy Spirit. At isa po sa sulat niya about rapture, ay yung mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. At yung mga buhay pa tayong lahat ay sama-samang sasalubong sa Kanya. Sa alapaap. Kaya alam ni Paul na pag siya po'y namatay at napugutan ng ulo, yung kaluluwa niyang iniwan niya sa Panginoon ay kaya niyang iligtas at sa araw ng rapture siya ibabangon, ang katawan niya ibabangon. Woo! Amen! Kaya hindi po niya problema yung kamatayan dahil matagal na siyang namatay. At ang pagtitiwala sa Diyos ay buhay niya hanggang siya po ay pugutan ng ulo. Alam niyo, sa journey ko sa Napose, lalo po ngayon, the Lord spoke to me today a lot, so I cry. Nakita niyo naman, kumakanta ako, umiiyak ako. Because while I was singing, the Holy Spirit is speaking to me. He's talking to me about my future, my travel. Matagal niya na po itong sinabi sa akin, kaya lang, pagka gusto niya pong ulitin, inuulit niya. Hindi ko po siya pinipigil. At hindi po ako nagtatanong ba't niya inuulit. At di rin po ako nabibila kung ba't niya inuulit kasi nakahanda po akong bumiyahe noon pa. Malaya po siya magsalita. Naintindihan ko po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi man po 100% ko pang nilakaran niya, pero kahit papano ako po'y privilege na nakalakad sa mga dinaanan niya. Especially sa issue ng trust. Hindi po madaling maging apostol. Bumiyahe sa buong mundo, iba-ibang klaseng tao, klima, iba't ibang sitwasyon. I must trust God for everything. At bahagi po ng pagtitiwala ko sa Diyos ng 100% ay patuloy na pagsunod sa lahat ng utos niya. At patuloy na puno ng kagalakan na ipamuhay, ihayag ang tagumpay ng living like Jesus. For I know whom I believe and am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. At ito pa po yung karagdagan, thank you, Holy Spirit. Bahagi po ng 100% pagtitiwala ko sa Diyos ay iwan sa Kanya ang lahat ng bagay. Nung nakalipas, dinalaw po niya akong sabi niya, "Son, leave everything to me. Just go on.
Hindi ko po siya tinanong kung anong ibig niyang sabihin doon. Ang sabi niya lang, leave everything to me. Wala akong tinanong kung it's about me, my family, the ministry, whatever it is. I don't ask him question. Ang sinapuso ko, hindi yung magtanong, kundi sumunod sa salitang, leave everything to me. Yung ibig sabihin, sa naintindihan ko, at kung hindi man accurate ito, kinukorek naman niya ako pag dalawa na lang kami sa room namin. Ay ibig niyang sabihin, nabuhay ako sa panahong ito na mapayapa, ano man ang mangyari, ay walang inaalala, bahala siya sa lahat. Now, join me please in the book of 2 Corinthians 11:23. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labors, more abundant in stripes, above measure, in prisons more frequently, in deaths often. From the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have been in the deep, in journeys, often in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness, often in hunger, in tears, in fastings, plural, often in cold and nakedness. Verse 28, besides the other things, what comes upon me daily, my deep concern for all the churches. 29, who is weak? I am not weak. Who is made to stumble, and I do not burn with indignation. Ito po lahat ng dinanas niya. And yet, hindi po ito madaling intindihin sa isip ng tao. Hindi ito madaling tanggapin ng sino mang tao, especially siya na dinanas po ito lahat. And yet, anong sabi niya? I know him whom I believe. So, ang sikreto niya po, kung bakit siya po yung naging matagumpay sa lahat ng dinanas niyang bagay na ito, sapagkat kilala niya ang pinaglilingkuran niya. Yung relasyon po nila ay malalim. Alam niya na siya ay wala na si Kristo nakatira sa kanya. They are one in the Spirit. At yun ang sabi niya in 1 Corinthians 6:17. He know whom he believed. At alam niya na yung pinagkatiwala niya is able to keep what he have committed to him. What a trust. So mga minamahal, mga iniibig, gusto niyo magtagumpay sa buhay, simulan niyo na po ngayong kilalanin ang Diyos niyo ng malalim. Para pag may dumating na pagsubok sa inyo, hindi man ganito katindi, kagaya ng dinanas niya, ay tatawanan niyo lang at walang pwedeng tuminag sa inyong lahat. Dahil ang sikreto ng tagumpay niyong lahat ay wala doon sa pagtakbo, sa pagsubok. Wala rin sa pagdadamot, sa pagbibigay sa Diyos. Wala sa pag-aalala, sa pangangailangan. Wala sa pag-iisa o pagkakaroon ng makakasama. Wala po doon sa may pag-uusig o wala. Ang tagumpay ng buhay ninyo, ano man ang danasin ninyo, pleasant or unpleasant, good or bad, commendation or persecution, ay nakasalalay sa isang katotohanang dapat kilalang-kilala nyo ang Savior nyo. Ang God the Father ninyo, ang comforter ninyo, ang nagligtas sa inyo, at ang nakatira sa inyo at ayaw nang umalis habang panahon. Amen. Ano yun, tinitiran po namin? Pati po yung nag-guard sa baba ng mga sasakyan, sa basement, kilala po kami. Ako po yung pinakamahal nila sa lahat ng nakatira sa tinitira namin. Kapitbahay ko dyan, senador, abogado, yung nakalipas, undersecretary ng Department of Justice, artista. Ang pinakamahal na mahal po nila ako. Kasi magmula na mag-pandemic po, kami ni nanay walang tigil po nagbibigay ng tulong sa mga guard. At sila po'y pinagpipray namin. Kaya hindi nila buksan yung pinto, nakangiti ako sa kanila. Kaya hindi nila ako i-assist sa elevator, nakangiti ako. At kahit ako i-assist nila, hindi ako dapat mag-thank you kasi trabaho nila at sila sinisweldan, nagti-thank you po ako.
Nakita nila yung ugali ko. Ayan po ang sinasabi, maganda reputasyon. Yung buhay mo parang isda sa aquarium, kita ng lahat. Kung kayo magtatanong, ano ang pinaka-importanting bagay sa puso't isip ni Jesus ngayon? Dalawang bagay lang po ang pinaka-importante. Isulat niyo siya. Ano po yung dalawang bagay na pinaka-importante sa puso't isip ng Panginoong Hesus? Number 1, the bride. At yung salitang church ay pinapalitan ko ng the bride. At yun po ang tamang term sa church ngayon, the bride. And second, the worldwide harvest of souls. Yan po ang pinaka-importanting bagay sa puso't isip ni Jesus araw-araw. The bride at ang ani ng kaluluwa sa buong Pilipinas at buong mundo. Kung kayo magtatanong bakit, bababa na siya. At yan ang reason bakit trabaho, travel si Tatay Apostol. May trabaho kong dapat gawin. Kaya salamat sa mga panalangin ninyo at salamat sa patuloy niyong panalangin. We will work together till Jesus return. Kaya kung ano meron tayo, bigay na natin sa Kanya lahat. Ito ang pinaka-importanting bagay. The bride. Kaya ang term na ginagamit ko ay the bride. And I'm talking about the church. Pero yung term na ginagamit ko ay the bride. Dahil ang purpose ng pagkuha niya sa atin sa rapture ay hindi lang para alisin tayo sa kamay ng Antichrist. Sapagkat ang Antichrist walang kakayahan para talunin tayo, even the devil. Ang talagang purpose ng pagkuha niya sa atin sa rapture ay para bigay yung gantimpala natin sa judgment seat of Christ at pagkatapos ay pakasalan tayong lahat. At pagkatapos ng kasalan ay bumalik sa mundong ito, kasama siya para digmain ang Antikristo, ang Diablo at ang lahat ng Antichrist nation, kasama na ang China, ang Russia, ang Iran at ang North Korea. I'm not talking about the citizen. I'm talking about the system, the government, the ruler. Pag malinis ang puso natin, hindi tayo magkakasakit. Dahil ang ugat ng karamdaman ay kasalanan sa puso. Kaya ang testimony ng God the Father kay Jesus ay malinaw at hindi lang po ang God the Father. Una, sa bibig ni Jesus, ikalawa ang God the Father, ikatatlo yung mga apostle. Kasi kung may nakitang kasalanan ng mga apostle kay Jesus, hindi sila susunod. Imagine, 3 taon nilang kasama ang Lord, araw at gabi. Wala silang nakitang kasalanan kahit isa. Kakasama sila sa bangka, sa bundok, sa upper room, sa wilderness, sa Cana, Galilee, sa Jerusalem, Bethesda, Bethsaida, all over Israel for 3 years. Wala silang nakitang sin kay Jesus. At ang pinakahuli, si Satanas mismo, walang nakitang kasalanan kay Kristo. Alam niyo kung bakit? Kung sinasabi ito po ang katotohanan. Kung merong nakita si Satanas sa kasalanan sa Panginoong Jesucristo, hindi niya na ititem si Jesus. Wala nang reason para item niya pa. Bakit? Kasi kung may kasalanan ng Panginoon, kontrolado niya na. Kahit anong gawin niya sa Panginoon, magagawa niya kasi meron na siyang control. Kaya tinutokso niya ang Panginoon kasi wala siyang control. In John chapter 14, the devil has no hold on me. Tayo pong lahat ay tumayo. Magtaas po tayong 2 kamay. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus. Your presence makes me whole. Alam niyo na po ang sikreto, mga minamahal, para kayo gumaling. Ano po yun?
Hingi niyo po ng tawad ang inyong mga kasalanan. Saan man po kayo naroon sa lugar na ito, sa television, sa NCR, all over Mindanao, Visayas, Luzon, the nations of the world, hingi niyo po ng tawad ang kasalanan ginawa ninyo. Either kayo po'y nanigarilyo, uminom ng alak, nagsugal, nakiapid, sumamba sa Diyos-Diyosan, nanalangin sa mga patay, nagsugal, naghinanakit, nagtampo, nagalit, nainggit, sumama ang loob at ayaw magpatawad. O nagsinungaling, kumuha ng hindi iniyo, nanirang puri. Hindi tumupad sa inyong mga pangako sa Diyos. Yan mo po'y worldliness. Kinompromise niyo ang Panginoon. Hingi niyo po siya ng tawad. Sige po, buong puso. Hingi niyo po ng tawad. Kayo po may mga karamdaman na bagong dalo sa lugar na ito. Isa-isahin niyo po yung kasalanan yung ginawa na binanggit ko. At kung meron po ako hindi nabanggit pero ginawa ninyo, maaaring kayo pumatay, hingi niyo rin po ng tawad. Maaaring kayo po yung naging scammer, hingi siya ng tawad. Nanloko kayo ng kapwa. Nag-pay kayo ng mga document, hingi niyo po ng tawad. O ginamit niyo ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan, hingi niyo siya ng tawad. Nawalan kayo ng kabigatan sa puso sa mga hindi ligtas, sa nangangailangan, nagugutom, mga may karamdaman, hingi niyo po siya ng tawad. Kung kayo naman ay mga manggagawa ng Lord na tawag sa fivefold ministry gifts, hindi kayo nagpapunction sa office niyo, at ang hindi niyo office ay ginagalaw ninyo, hingi niyo po siya ng tawad. Mag-ayos po tayo ng buhay. Mabait po ang Ama, patatawarin niya tayo. Mapagpatawad po siya. Hindi niya tayo papabayaan. Hindi siya nagtatanim ng galit. Ang galit niya ay panansamantala, pero ang awa niya ay habang panahon. Oo. Sige po, huwag tayong magmadali. Hingi niyo po ng tawad ng buong puso ang ginawa niyong kasalanan. Parang kayo po yung nag-backslide. Tinawag kayo, pero kayo po'y tumatakas sa tawag ninyo. Nag-backslide kayo. Kaya puno kayo ng anxiety, ng depression. O kayo nagsugal, nagkasino, nagpaloko sa mga crypto na yan, mga bitcoin na yan, mga investment na yan. Hingin niyo po siya ng tawad. O kayo po'y nangutang, ayaw niyo magbayad. Hingin niyo po siya ng tawad. Ayusin niyo po ang pagkakamali ninyo. Itama niyo ang mali. Mabait po ang Ama at patatawarin niya kayo. O lahat ng sakit niyo po ipagagalingin niya kasi matagal niya nang pinagaling. Huwag kayong magtaka kung kayo po'y gumaling kaagad. Kasi sa kanyang sugat matagal na po kayong magaling. Humingi lang kayo ng tawad kagaya ng binabasa natin kanina at sinasabi. Hanggang may maalala po kayo, ihingi niyo ng tawad. Huwag po tayong magmadali. Patatawarin po niya kayo kahit gaano karami ang kasalanan ninyo, patatawarin niya kayo. Kung kayo po ay humingi na ng tawad at nagpatawad na rin sa mga taong kayo po ay may tampot hinanakit, lalo na kayo po ay bagong dalo, sabihin niyo po ito ng buong puso. Ama, eto po ako. Buong pusong nagsisi sa mga kasalanang nagawa ko mula pagkabata hanggang ngayon na hiningi ko ng tawad sa iyo kanina, isa-isa. Hindi ko na po ito babalikan. Panginoong Hesus, ako'y naniniwala, ikaw ang tagapagligtas ng sangkatauhan at tanging makakapagligtas ng kaluluwa ko. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, manggagamot, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Salamat po na ako'y niligtas mo
pinatawad sa mga kasalanan ko, pinagaling sa lahat ng karamdaman ko, pinagpala, inalis sa kalungkutan, sa pag-aalala, sa pangamba, at pamumuhay sa sarili kong kagustuhan. Malaya na ako. Anak na ako ng Diyos. Mananatili ako sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Paglilingkuran kita at magpapakatapat ako sa iyo. Taas nyo na lang po yung dalawang kamay at ako po'y mananalangin. Pinawawalang bisa ako ang cancer, ang goiter, ang cyst, ang myoma, ang leukemia, ang high blood, ang epilepsy, ang sakit sa buto, sa bato, sa atay, sa lapay, sa abdo, sa baga, sa bituka, sipon, ubolag na, trangkaso, pagkaduling, pagkabaog, pagkabulag, pagkabingi, glaucoma, katarata, malusaw, astigmatism, I rebuke you, sinusitis, allergy, die, anumang mikrobyo, infection, virus, bacteria, go, leave them. Problema sa spinal cord, inutusan ko yung buto mo na magbuo, maging normal. I rebuke every back pain, problema mo sa yung pelvic bone. I rebuke it left and right. Pinawawalang bisa ako, mataas na acid reflux sa iyong katawan. Die, be dissolved, be drained. In Jesus' name, mataas na blood pressure, I rebuke you. Mataas na blood sugar, diabetes, die! I rebuke you, be dissolved. Mataas na air pressure, eye pressure. Ugong sa tenga, I rebuke you. Baradong tenga, bumukas ka. Goiter sa lalamunan, buhol sa dibdib. Ulcer, sakit sa atay, sa baga, sa lapay, sa bituka, prostate cancer. Problema sa prostate gland. Problema doon sa atay, sa abdo. Die! Be dissolved. We rebuke you in Jesus' name. Lahat ng kirot mula ulo hanggang talampakan, loob at labas ng mata, utak hanggang kasukasuan. Go! Jesus' name and never to return. And I declare, lahat ng may karamdaman ay magaling na. Sige po, itaas niyo po yung dalawang kamay. I-wave yung dalawang kamay. Sabihin niyo malakas, Lord, salamat po. Magaling na ako. Hingang malalim. Hinga. Hinga. Taas po yung paa kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Bend. Bend. Patalikod. Swing yung katawan. Swing yung katawan. Kung kayo po'y buntis, nagdadalang tao, bagong opera, hindi nyo kayang tumalon, huwag po kayong tatalon. Pero kung hindi kayo bagong opera, hindi kayo buntis, hindi kayo nagdadalang tao, kaya nyo tumalon, talon. Isa pa po, mataas na talon. Wave yung kamay kay Jesus. Sabihin nyo, Lord, salamat po. Magaling na ako. Palakpakan natin si Jesus. So magaling na po kayo, saan man kayo sa NCR, sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon. Magaling na po kayo. So lahatan niyo po ako, i-message niyo ako, i-email niyo ako, tawagan niyo ako. Luwalhatiin natin ang Diyos. Ang inyong pong testimony sa ikarangalan na yan. At hindi lang po yan mga minamahal. Ang inyong pagbibigay ay inyong kasaganaan. Libre po ang kaligtasan niyong kagalingan. Ang aking pagtuturo, pananalangin, paglilingkod ay libre. Pero ang television po, milyon-milyon po ang binabayad natin. Buwan-buwan ang radio. Ang mission travel po ay napakagastos. Ang dwelling place, ang mission of love. Andyan po ang background ng ministry. Ano naman po inyong ibibigay na tithes and offerings ay welcome. At ipag-pray pa ninyo ang lahat na magbigay upang ang bahay ng Diyos ay puno po ng pagkain at marami tayong magawa. Kapag huwag niyong kakalimutan, si Jesus ay babalik na. Muli, salamat sa inyong pananalangin. Salamat sa inyong pag-aayuno. The apostles must travel and all of us will be raptured alive, healthy, wealthy, and victorious forever, and will finish the will of the Father. Palakpakan po natin ang Diyos. The supernatural testimonies of God. So dahil po
po sa inyong diabetes hindi na po kayo nakakakita. Sa Kumusta na diabetes? po siya ngayon? Makaninang na ako. Tapos kahapon, masakit yung kamay ko. Parang hindi ko ma-close open. Hindi niya makalas open, o taas. Tapos hindi ako Taas ka na. So kahapon, hindi niya makalas open yung kamay niya. Ngayon nakukulos open niya na. At hirap kayong lumakad ngayon, takbo. Ngayon ang pumalakpak ang mga tao rito. Praise God po, man of God, napakadakilang bagay na ng resort po natin. Actually, galing pa po siya ng Kuwait. Pumunta lang dito po para magpa-opera. Dati po, operado na po siya sa ovarian cyst. Pero sabi niya, nag-metastasize. Ibig sabihin, nag-recur. Dito po, naging kasing laki po ng lemon. Kinakapakapan niya. At to God be the glory, yung ganito po kalaki na lemon na ovarian cyst, nawala na lusaw ng Diyos. So, kung wala ka nang nasasalat, Wala na po. Kaya harap ka sa kanila, ganunin mo. Wala na. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you. Kung ano nangyari? Praise God po, man of God, napakadakilang bagay na ng sa buhay po ng batang ito. Dahil siya po'y na-aksidente sa bike. At kaya po nabalik ko ang kanyang kamay. Ngayon po, ikot-ikot na, taas-taas niya. Kayang-kaya na, wala na pong sakit. O sige, ikot-ikot. Ikot-ikot dong, ikot-ikot. Ikot-ikot, ikot-ikot kamot, ikot-ikot. Ilang taon na to? 9 po. 9? Anong pangalan mo? Enzo. Enzo. Yung faith ni Enzo, mataas. Ayaw niyang po-opera. Papapray daw siya kay tatay. Kaya pinagaling ng Lord si Enzo. God bless you. Sige po. Tatay, ilan po bukol niyo? 4. 4? Oh, dito, oh. Kanina sakit ang yung likod ko dyan. Sakit talaga. Pero ngayon, wala na. Wala na. Wala na. 4 bukol ni tatay. Gustong-gusto ko po yung kanya pong movement. 4 yung bukol niya ngayon. Wala na. Wala na. Para ako matumba ba? Oo. Yun ang problema ko. Wala ko. Oh! Ang bukol niya 4. Ngayon wala na at siya naman problema. Baka siya matumba. Oh. Grabe. Sige. May ilang taon na po kayo? 74. 74. Oh. Sige, saot. God bless you po. God bless you po. Thank you, Jesus. This coming February 2023, God is about to release a unique and special anointing that will enable us to possess the greatest and most abundant wealth such as the church and the world have never experienced before. Calling everyone who has a business, whether big or small, this is your time to receive the last, greatest, and most glorious wealth transfer which God has promised to pour out in this end time to all of us. Your time to enjoy your inheritance has come. Your time to enjoy what you possess has come. Do you believe that? If you want your business to soar high like never before and experience financial breakthrough, don't ever miss this God-ordained gathering, the Living Like Jesus Wealth Transfer Conference, with theme Anointed to Get Wealth. For more information, please call our Living Like Jesus hotline or call or text these numbers. Register now! Yung atin pong matagal nang inaantay, sumaati na. At pag ang Panginoong Isus ay tumira na sa iyo, lahat ng Kanya ay iyo. God's resources for your success. Avail at the Living Like Jesus bookstore at www.facebook.com/Living Like Jesus bookstore. Avail the calendars for the year 2023. The Living Like Jesus newsletters.
Living Like Jesus Music Songbook, Volume 1. Living Like Jesus Foundation Manual, and the Anointed Prayer Cloths. You can also avail the latest books entitled Manna from Heaven, Volume 1 and 2. Now is the time to possess the land. God is watching His Word to perform it, Volume 1. The Revelation, Volume 1 to 6. Also have your copies of the latest worship album of the Man of God, Apostle Renato D. Carrillo, in DVD entitled Be Exalted, O God. Greater, greater, greater. Experiencing the greater glory of God. Holy Spirit, Thou art welcome. And his latest worship album in CD entitled Goodness of God. Hallelujah. Lord, I want to see you face to face. I believe in miracles. You can also get your copies of the powerful preaching of the Man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and the Woman of God, Prophetess Elena Ga Carrillo. For order, kindly visit our main church. Or you can order online. For more information, just call our Living Like Jesus hotline. Grab your copies now and be greatly blessed. The ministry's upcoming events. Living Like Jesus Conference with theme Possessing Our Inheritance on January 22 and 24, 2023 from 10 a.m. to 3 p.m. at Flat 824 to 825 8th floor Star House, number 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, SAR, China. MTR exit L6 near Star Ferry. For more information, please call or text +852 5244 6199 or 9174 4222 or 6848 5771. Season of Prayer and Fasting on January 30 to February 4, 2023, Monday to Saturday, 24 hours prayer at the ministry's main church. Apostle Renato D. Carrillo's 37th year Living Like Jesus spiritual birthday celebration with theme Thank You for Giving Your Life to the Lord on February 4, 2023, Saturday at 2 p.m. at the ministry's main church. Living Like Jesus Wealth Transfer Conference with theme Anointed to Get Wealth on February 14 to 17, 2023, Tuesday to Friday at CCT Tagaytay Retreat and Training Center, Kaikolot Road, Barangay Sungay East, Tagaytay City. For more information, please call our Living Like Jesus hotline +632 88 546 796
or call or text these numbers: 0985-340-5073 or 0919-446-7402 or 0906-517-6349. Deadline for registration is on February 14, 2023 at 3 p.m. Attend, invite friends and loved ones. Bring all the sick and the afflicted, and receive your miracles and abundant blessings. Free admission. Stay connected. Be updated and make a difference as you grow deeper in your relationship with God and pursue your heavenly calling. Just like and follow the official Facebook page of the Living Like Jesus Youth at www.facebook.com/LLJYofficial. Everyone is welcome to like and follow and share posts. And together, let's fill this nation and the whole world with the gospel and living like Jesus revelations, touching innumerable precious souls. The prophecy that 1 billion youth will enter heaven. Your one click, one like, or one share can reach millions upon millions of lives in just one moment. So make the most out of each moment. Use your social media accounts for the glory of God and for the salvation of souls. And God bless you. Be one of the partners with the mandate of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries in proclaiming the Living Like Jesus gospel through every means available. With our TV and radio programs, social network evangelism, print resources, and other ways, we have reached the whole world with the good news. Our Living Like Jesus prayer and counseling hotline are here for all 24/7. We continue to share God's love and greatness through our live services and the Living Like Jesus Apostolic Mission Travel of the Men of God here and abroad, bringing salvation, healing, deliverance, blessings, and apostolic revival to the church worldwide. We also offer hope to the victims of calamity, tragedy, and pandemic, and those who are in need through Mission of Love, Love in Action. Join us in taking the life-saving, miracle-working power of Jesus Christ to the ends of the earth and the Living Like Jesus gospel to the church. Call or send message now. Your love offerings truly make an eternal impact. Be a partner with the mandate now and be greatly blessed. Do you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. And subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and also the ministry's events.
part of this God's greatest end-time move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.